Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, sa aming pagtitipon sa hapong ito, suguin mo ngayong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming isipan at aming puso upang aming matanggap ng lubos ang iyong mensahe sa iyong mga salita upang ito ay magturo sa amin upang kami ay lumago sa aming pananampalataya. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin upang sa pamamagitan ng iyong salita ay maging sanhi ito ng pagbabago sa aming isipan at sa aming buhay. Samod dalangin namin ito sa pangalan ng Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang ng 10 milyong piso dahil siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat-lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Pari na pong maupo ang lahat. Hello po, magandang hapon sa inyo pong lahat. Pwede pong pakisabi sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Tayong lahat mahal ng Diyos. Amen. O pangalawa, pakisabi sa inyong katabi, pinatawad ka na ng Diyos. Amen. Pinatawad na tayo ng Diyos. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. Pakisabi niyo po, patawad. Kapag tayo ay nasa palengke, patawad, di ba? Ang mahal naman. Ibig sabihin, pagkapatawad, bawasan. Tama po ba? Okay, so sa English, forgive. Pakisabi niyo po, forgive. Teka muna. May nadinig akong iba ang sabi, forgives. Hindi po installment ang tinuturo ng Panginoon sa pagpapatawad. Minsanan lamang. Amen? So kanina po, tayo ay nagmisa. Yung mga nagmisa sa inyo, hindi ko alam, yung iba siguro mamaya pa, no? Ang unang ginawa natin doon ay sinabi ng pari, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ihingi ng kapatawaran. At sabay-sabay tayong nagdasal, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos na ako'y nagkasala sa isip, salita, at sa gawa. Kaya ipanalangin niyo ako, mahal na Birheng Maria, at sa inyo, mga kapatid. Okay. So anong ginawa natin doon? Naghingi tayo ng patawad bago tayo humarap kay Lord. At pagkatapos ay sinabi ng pari, di ba? Patawarin tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa sumapit sa
buhay na walang hanggan. So kanina, bago tayo magpatuloy ng misa, ang unang ginawa natin, humingi tayo ng tawad. At ang Diyos naman ay palaging handa na magpatawad. Kaya ang ating pagninilayan, mga kapatid, ay ang pagpapatawad. Paano nga ba magpatawad? Maraming klase po ang mga nasirang relasyon. Sa bawat pagkakasala, pagkukulang, ay mayroong nabubuong hinanakit. Halimbawa, hindi ka kinuhang ninang ng inaanak mo nung sa binyag sa kanyang kasal. Nakalimutan kang imbitahin sa kanyang kasal. Nagtampo ka na. Kaya yung kumari mo ngayon, hindi mo na pinapansin. Iniiwasan mo na. Hindi naman pagkakasala, pagkukulang, pero nagtampo na. Minsan naman, sa mga lalaki, di ba? Dati naman iniimbitahan ka sa salo-salo o inuman. Dadaanan ka, hindi ka man lang sinabi, pare, taka na mamaya, birthday ko. Wala, alaman lang sinabi. Di ba? Siyempre tayo naman nahihiya na hindi ka naman inimbitahan tapos mag-a-appear ka doon. Nakakahiya naman yun. Di ba? Iba naman dito kay Yahweh El Shaddai. May imbitasyon at wala, pumunta ka, welcome ka. Amen? Di ba? So, maraming klase, no? Meron naman, mag-asawa, nabalitaan niya. Minarites yung asawa niya, uy, yung asawa mo daw, merong kinakalokohan sa Pilipinas. Hindi mo pa alam nga kung totoo o hindi. Galit na galit ka na sa asawa mo, tatawagan mo na siya. Galit ka na kaagad. Ano yung nababalitaan ko? Na meron ka daw welcome. Hindi na ako magpapadala sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Basta kami na lang ng mga anak ko. Mabuhay ka. Bahala ka. Punta ka sa babae mo. Bahala ka na dyan. Alam mo na ba kung totoo o hindi? Diba? No? So, yun. Kahit malila, may relasyon na wasak. Diba? Best friend mo. Sabi, Mare, napadala ko na sa Pilipinas lahat ng sinuweldo ko birthday ko sa Wednesday Gusto ko naman magpansit o magpa-Jollibee Baka pwede Mare makahiram naman sa'yo kung meron ka pa dyan. O ito Mare, sige, magkano ba kailangan mo? 500 lang, MOP. O ito, sige, para masaya ka sa birthday mo. Tapos nabalitaan mo, ang dami niyang inimbita. Ikaw nagpahiram, hindi ka inimbita. Mag-aray ko po. Sabi mo, aray ko po. So, pagkakasala ba yun? Hindi na mga pagkukulang. Nagtampo ka na sa mali mo. Kaya kinabukasan, Mare, yung utang mo, bayaran mo. Kaya imagine mo naman, nagpasaya, nagpa-birthday niya, ikaw hindi ka man ang imbita, ikaw nagpa-utang. Siyado nun. Siyado lang. Di ba? Kami yan Di ba? Pagkakaibigan kayo, hindi naman alam ng kaibigan mo na wala ka ng trabaho. Nirecommend niya yung isa. Tapos, tinuturing mo pa naman isang very close kayo. Tapos, hindi ka naman kasi nagsabing na wala ka ng trabaho. Tapos natanggap yung isa, nagtampo ka na. Kahit yung sinasabi. Andito lang ako. Close pa tayo. Tapos, ang nirecommend mo iba. Hindi mo lang ako inuna. Maraming po. So, anong sinasabi ko po? Sa bawat pagkukulang, mayroong isang relasyon na naaapektuhan. O kaya mayroong isang relasyon na nasisira dahil sa pagkakasala. Amen po ba? Nangyayari yan sa buhay natin at maaari ding mangyari o mangyayari sa buhay natin. Ngayon, pagka may nasira, kailangan nire-repair. Tama po ba? Dapat niya nire-repair. O halimbawa po, sinuwerte na tayo, lahat tayo meron ng sasakyan. At nagpunta tayo sa isang parking lot ng isang mall. Nauna po ako nung nag-park, yung kotse ko nakapark na.
Malis na ako doon, pupunta na ako sa mall. Ikaw naman ay dumadating yung kotse mo, yung sasakyan mo. Medyo yabang ka pa, telepono ka pa, kauurong mo, naurungan mo yung kotse ko. Ay di na UP, nagasgasan yung kotse ko. Tapos nung malayo na ako, nag-alarm yung kotse ko. Uy, na yun, kotse ko yun lang. Nakita ko yung kotse mo, nakaurong pa, UP na yung kotse ko, nagalusan pa. Ngayon, ang tanong, sino dapat mag-repair nung kotse ko? Ako o ikaw? Sino po? Yung iba sa inyo hindi sumagot, gusto niya ka. Ako pa magpa-repair? Kotse ko naman yan. Hindi ikaw ang may kasalanan. Makatarungan lang na i-repair mo yung kotse ko. Tama ba? Kasi ikaw ang nakasira, kaya ikaw ang mag-repair. Ganon din naman po ang relasyon. Kung ikaw ang nakasira, i-repair mo din yun. Kasi makatarungan lang yun. Amen? Kung nagpalungkot ka sa asawa mo, dapat din pasayahin mo siya. Alisin mo yung lungkot. Ganon talaga. Diba? That's how it is. The problem po, kuminsan sa buhay natin, Father, hindi naman po nanghihingi ng sorry. Bakit ko po ibibigay yung sorry? Maswerte ka kung sabi ko, maabala lang ako dyan, saka, bahala ka na. Bahala ka na ako na bahala magpa-repair. Swerte mo, diba? Pero pag hindi, obligasyon mo yun. Kasi may nasira ka. Sa mga mag-asawa ko, kadalasan na meron pong nangyayari na hindi natin nire-repair. Una po, simple lang. Kung ako ang asawa niyong lalaki at kayong asawa kong babae, at sinigawan ko kayo, tanong, masaya po bang nasisigawan ng asawa? Ano, sister? Masakit. Masakit sa damdamin. Masakit, sabi ni sister. Ako naniniwala po, kung sigawan kita, masakit yun. Ngayon, kung hindi ko naramdaman na nasaktan ka sa pagsigaw ko sa iyo, uulitin ko yan bukas. Uulitin ko yan sa makaalawa. Kasi hindi ko nararamdamang nakakasakit ako. Dahil hindi ko nararamdamang nalungkot ka o nasaktan ka, ihingi ba ako ng sorry sa iyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Wala akong i-repair. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang tanong ni Pedro, Panginoon, kung nagkasala sa akin ang kapatid, ilang beses ko po siyang patatawarin. Ang sabi ni Pedro, makapito po ba? Aba, generous, ano? Generous siya, makapitong pinatawad. Tayo, minsan lang, hindi ka lang kinuhang ninang. Hanggang ngayon, hindi mo na siya binabati. Minsan lang. Antindi. Hindi ko lang alam kung marunong kayong magpatawad. Halimbawa, bago kayo pumunta ng Macau, nakaaway mo yung kapitbahay mo. 5 taon ka na dito sa Macau, hindi mo siya nakikita, okay ka naman. Hindi ka nagalit sa kanya, kasi hindi mo siya nakikita. Nagpakasyon ka ngayon after 5 months. Pagkagising mo ng umaga, pagkita mo dun sa over the baton, uy, andyan ka na pala, kailan ka dumating? Nung dumating, parang kahapon lang kayo nagkagalit. Yung galit mo, buong-buo pa. Sariwang-sariwa pa, pero 5 years mo siyang hindi nakita, pero nung nakita mo siya, gusto mo siyang, bati-bati ka pa dyan. Gusto mo batuhin kita. Ibig sabihin, 5 years na yung galit hindi na alis. Nandito lang sa loob.
Ano? Yung mga galing, ang tawag dyan, basura. Naniniwala po ba kayo? Ang basura po ba, saan ba siya iniipon ng basura? Sa loob o sa labas? Ay, yung iba, ang mga basura nakapasok sa loob. Kaya minsan mo, merong nagpa-counseling sa akin. Ang sabi niya, Father, bigat na po na kaya. Hindi ko na po kaya, punong-puno na po ako. Saan ka pa punong-puno? Hindi sa isa niya, ganito ginawa sa akin. Ang dami, frustration, etc. Lahat na. Pamilya niya, may problema siya. Kaibigan niya, may problema siya. Sa amo niya, may problema siya. Lahat niya lang kasi sa pagpunta, may problema siya. Hindi ko na po kaya. Punong-puno na po ako. Isang tanong lang ako nagsabi sa kanya. Sa mga kinuwento mo, sino na ang pinatawad mo? Tagal niyang mag-isip. Wala ko. Alam ko na. Punong-puno na siya, bigat-bigat na. Kasi wala siyang pinatawad kahit isa doon. At alam niyo po, tinulungan ko siya na unti-unti ay mapatawad niya yung mga taong nagdulot ng kalungkutan o hirap sa kanya. Matagal-tagal din po. Tagal namin nagtapon. Wala kaming makitang basurahan. Ang hirap na yung mga fully loaded sila lahat. Pagka pupunta kami, gaganin namin kulay-pula. Ayaw bumukas. Pero finally po, after some time, no, nung bumalik siya sa akin, nagulat ako. Kasi ang aliwalas ng mukha niya, ang ganda na ng mukha niya. At ang sabi niya sa akin, Father, magaan na po ang pakiramdam ko ngayon. O bakit gumaan? Pinatawad ko na po silang lahat. Inalis ko na po yung mga basura sa puso ko. O, sabi ko, tingnan mo, gumanda ka ngayon. Kasi yung galit, nakakapangit. Naniniwala ba kayo doon? O. Kaya yung mga anak ni Yahweh Al-Shaddai, magaganda at mga gwapo yan. O. Diba? O. Kasi magandang kalooban. Pag maganda ang loob, anong mukha? Pag basura ang loob, anong tsura ng mukha? Pag mabaho ang loob, anong mukha? O. Pakiplisingan nyo nga po katabi nyo, pakitingnan nyo. Ano ba yan? Maganda? Amen naman, siyempre naman, anak kayo ni Yahweh Al-Shaddai. Amen? So, di ba? So sabi niya, Father, ang gaan na po. First time ko siya nakita ng ganun kagandang aura, ganun ngiti. Pero nung una kami nagkita talaga, kala ko nga po, 62 years old siya. 47 pa lang pala. Aba, yung gusto niyong bumata, ay alisin yung mga basura. Amen? So, una, ang pagpapatawad. Una po, yan ay paglilinis, pagre-repair ng relasyon. Amen po? Amen. Kaya, kung maisip kayo na merong kayong nakagalit, no, ay pagdasalin po, patawarin ninyo. Eh, Father, hindi naman humihingi ng sorry, kahit na po. Tingnan niyo po si Lord. Tingnan niyo si Yahweh. Diba? Tama yung sinabi niya eh. Sabi ni Pedro, kay Pedro, 7 beses lang. Baka sa'yo, 1 beses lang. Ayaw mo nang patawarin. Makapito po ba? Anong sabi ni Lord? Hindi ko sinasabing makapito. Kung hindi, 70 beses pa nito. 70 times 7. Hindi po bilang ang sinasabi ni Jesus, ang sinasabi doon, only. Huwag mong bibigyan ng limit ang pagpapatawad. Wala sa bilang, kundi nasa pagmamahal. Pakisabi po, wala sa bilang,
Nasa pagmamahal. Mula nung nagkaisip ka hanggang ngayon, ilang beses kang nagsisinungaling sa isang taon? Sa palagay nyo, ilang beses kayong pinatawad ng Panginoon? Hindi rin mabilang. O, ganyan yan eh. Yun ang ibig sabihin ni Lord ng 70 times 7. Huwag mong lalagyan ng limit. Si Pedro nilalagyan ng limit, makapito. Ang iba sa inyo, hindi, siguro hanggang 3. Diba? 1, 2, 3. Pag 3, tapos na. Sorry. Wala na tayong pag-uusapan. No? Okay. So, ganun. So ngayon si Lord, dahil only siya, dahil mahal niya tayo, ang nagmamahal, hindi po nagsasawa na magpatawad. Ang Diyos din po, hindi nagsasawang ibigay ang ating mga pangangailangan. Si Yahweh El Shaddai, hindi tayo pagsasawaan. Kahit linggo-linggo, tuwing Martes at Biyernes, may hinihingi tayo sa Kanya, hindi magsasawang ibigay yan. Kaya, huwag ka ding magsasawang humingi. Huwag ka ding magsasawang umawit kay Yahweh. Huwag ka ding magsasawa na sabihin sa Kanya ang mga nangyayari sa buhay mo. Maganda man ito, hindi. Diba? Dahil ang nagmamahal, palagi niyang ibibigay ang Kanyang sarili. Kung titingnan natin sa Jesus, nung nakapabayubay sa krus, punong-puno ng sugat ang Kanyang buong katawan, maagos ang dugo, sariwang-sariwa, kapatid. Anong unang sinabi ni Jesus doon sa krus? Ama, patawarin mo sila. What is the first act of the Lord Jesus hanging on the cross? It is to forgive. Yan ang hiniling niya. Ama, patawarin mo sila kasi pinatawad ko na din sila. Diba? Amen? Nagpapatawad si Jesus sariwa. Ang iba sa atin, yung sugat, natuyo na, peklat na nga, ayaw pang magpatawad. Grabe naman. Shadow. Imagine niyo si Jesus, yung sugat, sariwa, masakit. Di ba ang sugat, pagka bagong sugat, masakit? Oh. Nagpapatawad na. Ay iba sa atin, peklat na nga lang, ayaw pang magpatawad. Yung iba nga na sumusumpa pa, ay magpapantayan pa namin, kailangan hindi ko mapatawad ng kapatid ko na yan. Masyadong sakit niya. No? Kaya, mga kapatid, no? Ang pagpapatawad na sinasabi ng Diyos, dapat ito'y nakakapit, nagsisimula sa pag-ibig. Pangalawa, hindi lang sa pag-ibig, ito ay nakakapit sa awa. Dahil hambag tayo ng Diyos, kahit siya'y naghirap, nagpapatawad siya. Kaya kailangan din kung minsan mga kapatid, na kung may pinagdadaanan kang dusa, tingnan niyo si Jesus. Hindi ba naghirap siya? Amen po? Amen! Namatay sa krus. Yung pagkamatay sa krus, masakit yun, mahirap. Pero ginamit ni Jesus na ang paghihirap sa krus ay maging daan din ng kaligtasan. Anong natutunan natin dito? Kung meron akong pinagdadaanan na mga kahirapan ngayon sa aking buhay, gagamitin din ni Jesus yun para sa aking kaligtasan. Para sa aking salvation and redemption. Alam niyo po, tayo reklamo ng reklamo. Simula po nung last week ng August hanggang nung isang gabi, puro ulan. Ang lungkot ng langit, ang sungit ng langit. Sabi ko, Lord, salamat na lang yung sa
yung langit masungit, hindi ako ang masungit. Hirap naman yun, di ba? Shadow ka na. Masungit na nga yung panahon, masungit ka pa. Shadow ka. Amen? Oh. Sobra-sobra na yun. Kaya mo na yung panahon masungit. Yung mga anak ni Yahweh dapat hindi masusungit. Kasi yung mga sumusungit, susungit, pumapangit. May nakita ka na bang masungit na maganda? Wala. May nakita ka ng maganda, masaya na nagagalit? Subukan nyo nga po yung masaya na nagagalit. Subukan nyo. Hindi pwede, no? Lahat ng nagagalit, masama mukha. Tama po ba? Wala ka nakitang maganda, nagagalit na maganda. Ano? Kaya kayo, iwas-iwasan nyo pong magalit, ha? Minsan po, maaga po akong gumigising eh. Nagmimisa po ako sa mga madre. Unang misa ko po, Monday to Saturday, 7 a.m. Kaya maaga po akong gumigising. 6:30 po, nasa bus station na ako. Naku, Father Marites ka ha. Hindi ko po siya kilala. Pero 6:30 pa lang, nag-aaway na silang mag-asawa over the phone. Wala. At siguro po, sa paghihintay namin ng bus, siguro mga 5 minutes din yun. Siguro po, mga 11 beses kong narinig yung salitang tanga. Tanga mo kasi. Ayan ka na naman. Talagang tanga. Sabi ko, sino kaya? Ay, naku. Sabi ko, magang-maga. O, mabuti na lang. Maulan pa nun. Kaya sabi ko, bagay-bagay lang yun. Masungit ang panahon, masungit ka, pahala ka dyan. Pero ano, sabi ko, maga-maga. Diba? Kakatawa po yung araw na yun. Pagkatapos ako, nasakay na ako ng bus. At pagkatapos po nun, sa susunod na istasyon, may sumakay naman. Siyempre, mga Pilipino, walang po yung salita nila. Sabi niya, maghintay ka, napapadala ko, mamaya pa magbubukas yung Pacific Ace. Ang kulit mo naman, di ba sinabi ko sa'yo, 9 o'clock. Matatapos ako, lalabas ako sa bahay, 11. So bago mag-12, makukuha ko na yun. Kulit mo. Sabi ko, talaga naman. Alam ko, mga nagpapadala, masaya eh. Di ba masaya ka pag may napapadala ka? Amen? Nung una-una, pag nagpapadala ka, masaya ka. Amen po ba? Hanggang ngayon po ba, masaya kayo pag nagpapadala? O, tawa-tawa kayo dyan. Shadow nyo. Baka hindi na. Baka ang bigat na ng... Pero dati masaya ka. Ano? Ngayon, parang, ang bigat. Ang hirap dukutin. Ang hirap dukutin ba? Kaya, dapat yung mga anak ni Yahweh, pinagpapala kayo, dapat diretso bunot, padala. Ano? Diba? Sabi ko, magang-maga. So, imagine niyo yung 6:30 pa lang, kagalit na. Palagay nyo, buong maghapon, yung galit sa padadala niya. Meron pa po, nung sumunod pang bus stop, may sumakay pa. Pilipino din. At umupo pa dito sa may tapat ko. Ang sabi niya, maghintay ka na lang. Mabayaran din naman kita eh. Alam na this. Amen. Mabuti na lang sa ipang-apat, bubaba na ako, baka mo matagyan. Father, marites ka rin, ano? Ano? Nadinig ko, hindi ko naman siya kilala eh. Ano? So mga kapatid, ibig sabihin, sa buhay natin, hindi naman lahat is smooth. Kung minsan may mga basura din na dapat tayong itapon.
Katulad na kahit anong ingat mo sa bahay, di ba? At napapansin nyo ba, mas malinis, mas maraming basura. Amen? Amen. Di ba? Kaya, kung maraming nalilinis sa mga anak ni Yahweh, ibig sabihin yan, lumilinis tayo. At habang lumilinis tayo, mas napapalapit tayo sa kaharian ng Diyos. No? Okay. So, yan. No? 5 minutes na lang. 3 o'clock, meron pong practice dito. Kaya, palakpakan natin si Father Felipe. Thank you, Father. Nung wala po ako, kayo ang sumalo sa akin dito. Salamat po. May practice po sila, Father Felipe, para sa World Day of Migrants. By the way, nabanggit na po ba sa inyo, wala tayong gawain. Tayong lahat nandun sa St. Paul School of Macau. Okay? At samahan niyo po yung choir natin doon. Ayoko naman sabihin mag-perform sila doon. So, pero bahagi po sila ng presentation, ng sayaw at kanta. Para po makita din naman ng iba na, naku pa na ng Elsie dahil galing pa nilang kumanta. Amen po? And then, kwento na lang, last 3 minutes. Kwento po ito ng pagpapatawad na nagmamahal. Meron pong isang pamilya, Mami, Daddy, may 3 silang anak. Ang panganay po, lalaki. Pangalawa, lalaki. At yung bunso, babae. Nag-iisa. At alam niyo po ba yung bunso? Kamukha ni Mami. Kayo po ba pag kamukha niyo yung anak niyo? Siyempre, ang saya-saya mo. Lalo nag-iisang babae, kamukha ni Mami, di ba? Ayoko ng dugtungan. So, lumaki sila na masayang pamilya. Nagsisimba kapag linggo. Normal family. Pinalaki na may paggalang, may obedience, may respect and obedience sa mga hanggang sa nakatapos na sila ng kolehiyo. At pagkatapos po noon, ay sinabi ng anak na babae na bunso, Mami, gusto ko naman pong maranasan ng buhay sa city, umalis sa probinsya. Papaalam po sana ako, doon na ako magtrabaho sa Manila. Sabi ng kanyang mami, anak, 22 years, hindi tayo nagkahiwalay. Mula nung isilang ka, hanggang ngayon, araw-araw kasama kita dito sa bahay. Masakit sa akin, hindi ako sanay. I will miss you, anak. Pero may tiwala ako sa iyo, anak. Panahon na para mamuhay ka na rin ng sarili mo. Pero anak, papayag ako sa isang kondisyon. Ano yun, Mami? Ingatan mo yung pagkababae mo. Wala pa sa pamilya natin ang pinasal. Hindi pa kinakasal, malaki na ang tiyan. Malaking kahihiyan yan sa lahat ng tito at tita mo at sa buong pamilya natin kasi wala pang nagkaganyan. Ayokong ikaw ang kauna-unahan sa pamilya natin na magkaganyan. Sabi naman ng anak, promise, Mami, iingatan ko ang aking pagkababae. Trabaho na sa Manila. After 8 months, may nangyari po. Nagdalang tao ito, si anak. First time siyang nagmahal, first boyfriend niya. May nangyari pa. At 2 months, pregnant na siya. At sinabi niya sa kanyang boyfriend na siya ay 2 months pregnant. Delay siya. Nag-test na siya. Positive. Ang sabi ng kanyang boyfriend,
hindi pa ako handang mag-asawa. Biglang naguho ang mundo niya. Kung kayo po yung anak na yon, hindi ba kapag may problema ang anak, ang una mong pupuntahan, ang una mong uuwian, bahay ninyo? Kung ikaw yung yun, uuwi ka kaagad sa bahay ninyo? Hindi po. Unang-una makikita mo, hindi ka sumunod sa kondisyon. Isa lang naman ang kondisyon ni Mami. Paano mo sasabihin sa Mami mo? Oh anak, uuwi ka kaagad. Oh Mami. Kasi 7 months na lang, magiging lola ka na. Imagine, hindi madali. Okay, masabi mo yun. O sino naman ang tatay? Ayaw pong panagutan. Ako, ay naman problema. Kung kayo po ang nanay na, matutuwa ba kayo? So, malaking problema, di ba? Wala na siyang dapat ganun eh. Dapat pag may problema ka, ang lalapitan mo yung mga mahal mo sa buhay. Ang mahal niya yung boyfriend niya. Nilapitan niya. Nireject siya. Ang sakit, no? Ang lalaki talaga, sabi yun. Sabi natin, di ba? Oh. Naalala na lang niya, merong nanay, yung mami niya, may kapatid na pari. At tinawagan niya yung tito niya at ikinuwento po yung pangyayari sa buhay niya. Pagkatapos noon, yung si father, pinuntahan yung kapatid niya. At ate, ganito nangyari sa anak mo. At pagkatapos marinig yun ng nanay, na ang unang reaksyon ni nanay, galit. Wala na akong anak. Itinatakwil ko na malaking kahihiyan ang pinagagawa ng anak niya. Nag-usap kami noon, promise mami, promise. Ano nangyari ngayon? 2 months pregnant. Walang ama. Galit. Ano na lang sasabihin ng lahat ng mga kapatid ko, ng buong pamilya? Forever and ever, hallelujah. Na siya'y mayroong ganyan na reputasyon, ang kauna-unahan sa pamilya na nabuntis ng walang asawa o hindi pa kinakasal. Galit! Ang tagal, ang daming sinabi. Kung kayo po yung mami, matutuwa ba kayo sa nadinig ninyo? Siguro magagalit din kayo, ano? Diba? Masakit yun. Pinalaki mo, tinuruan mo, pagkatapos sa dulo, ganito. Pero alam niyo po, bago umalis si Father, meron siyang sinabi, maikli lang,